Kapag sinabing agrikultura, ano agad ang pumapasok sa isip nyo? Mainit? Maputik? Nakakapagod? Pero teka lang, alam niyo bang may lugar sa Isabela City kung saan ang puhunan ay kaalaman at ang tubo ay masaganang ani at huli? Hello Isabela City! Welcome sa Agri-Cool kung saan makikita kung gaano ka-cool ang agriculture. Ito ang Agri-Cool Show. Today, narito tayo sa Farmers Fisherfolk Information and Technology Service o FIT Center ng Isabela City, ang lugar kung saan ang impormasyon ay nagiging aksyon. Ang FIT Center ay parang help desk ng mga magsasaka at mangingisda. May tanong ka tungkol sa tanim? May problema sa peste? Gusto mong matuto ng bagong teknolohiya? Dito ka pupunta. Ito ay isang one-stop service facility na sinusuportahan ng Agricultural Training Institute o ATI. Layunin nitong ilapit ang kaalaman mula sa mga eksperto at research centers papunta sa komunidad. Ibig sabihin, hindi na kailangan manghula-hula. May gabay, may impormasyon, may tamang proseso. Sa FITS, hindi ka lang bibigyan ng impormasyon. Bibigyan ka ng mas malinaw na direksyon kung paano pa gagaling ang ani mo. Ang FIT Center ng Isabela City ay itinatag noong Abril 2024 sa tulong ng Agricultural Training Institute o ATI. Ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng lokal ng pamahalaan ng lungsod ng Isabela na palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng akses sa kaalaman at teknolohiya. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor City Jolly at Turabin Hataman, patuloy na isinusulong ng lungsod ang mga makabagong programa na nag-uugnay sa impormasyon, komunidad at serbisyo publiko. Bilang isang knowledge hub, naglalaman ang FIT Center ng mahigit ng 3,368 IEC materials mula polyeto, manuals, videos hanggang learning modules na tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda na mas mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Pinamamahalaan ito ng City Agriculture Office sa ilalim ng LGU Isabela City. Bukas ito mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dito, maaaring makakuha ng technical assistance, IEC materials, tulong sa RSBSA registration, impormasyon tungkol sa mga programang pang-agrikultura tulad ng Rice Farmers Field School. Kumbaga, sa cellphone, ang FITS ay parang service center ng mga magsasaka at mangingisda. Para mas maintindihan natin kung ano nga ba itong FIT Center, alamin natin mula sa manager ng FIT Center na si Engineer Lourdes Ninsari. So, a brief history of FIT Center. Nag-apply kami during April 2023 during Agri Summit. So, i-validate ni ATI. Tapos, i-invite namin si ATI during Agri Summit. So, pumunta si Center Director dito. Tapos, binalidate niya. Last time kasi doon pa kami sa labas. As in, maliit lang yung space namin hanggang na-approve yung pag-apply namin sa FIT Center. So, gi-grant na po ito. Ngayon, paano po yung na-approve? Of course, with the support ni Mayor, si City Jolly at Turabin Hataman, in-approve niya. So, nag-sign siya into MOA with our Center Director ng ATI noong April 2024 during Haite po. So, na-approve ito. Kaya na-establish yung FIT Center. And then, very supportive si Sir Eugene that time. So, instead na yung corner na lang po, binigay niya sa amin yung room na ito. So, kaya medyo malaki na po yung FIT Center. Kasi hindi kasya po na isang cabinet lang po yung IEC materials. Tapos, ang daming ano po. So, from 2024, tuloy-tuloy na po nag-info caravan, nagdi-distribute kami. During Kadiwa, kung mapapansin niyo po, during Kadiwa, may table kami yung sineset up, tapos nagdi-distribute kami. Tapos nagpapagames kami actually. So, during pa-games, mga fun facts about agriculture and fishery. At the same time, enjoy sa mga tao. At the same time, may natutunan sila. And may nakukuha silang IEC materials and mga promotional materials. Nagbibigay kami ng t-shirt, ng mugs, pati ano-ano po.
Yung pupunta sa fit center usually is yung mga students dyan sa Baluno National. Tapos yung mga AFA students from Began kasi nag-immersion sila. Then they want to learn something, so nag-skim through sila dito sa resources natin. And of course, yung interested farmers, pupunta din po sila dito. And from State College, minsan humingi sila ng bultong IEC materials tapos binibigay sa mga students. Yes po. Ang gusto ko lang sana, if may request po kayong IEC materials tapos hindi pa namin na-produce, pwede lang po i-request sa amin. Tapos i-try namin i-cater lahat ng needs dito. So, hindi naman kayang agad-agad, but slowly po. So, invite ko po kayo, mag-visit kayo sa Fit Center, located po sa IDCA Farm School, sa main building. Open po kami from 8 to 5, except holidays and weekends. Kung pwede din po kung may request kayo, diretso nyo lang po message yung page namin, which is the City Agriculture Office, Isabela City. Noong ikadalawa ng Oktubre 2025, muling binuksan ang Fit Center na may bagong, mas maliwanag at mas maaliwalas na itsura. Kabilang sa mga unang bumisita ay ang mga kabataan mula sa 4-H Club, mga farmworks ng City Agriculture Office at mga estudyante mula sa karatig komunidad. Ipinapakita nito na ang FITS ay hindi lamang para sa mga veteranong magsasaka. Ito rin ay bukas para sa kabataan na nais matuto tungkol sa agrikultura. Hello, Happy Isabela everyone! Welcome to Fit Center. So ngayon, magtutour po tayo sa Fit Center. But first, Fit Center is located at IDCA Farm School main building. So pasok tayo. Sorry, medyo mabigat yung door. So, as you can see, yung main building ng IDCA Farm School. Fun fact, it also serves as our main office kasi yung technician namin dito kami nag-o-office. So, we have the hall. Diyan po kami nagle-lecture, pati nagte-training. Yes, the umakyat na pala dyan. We have storage area, pero dito po tayo sa Fit Center. So, since wala pa kaming door, sorry, kasi welcome yung sa lahat po yung Fit Center. So, pasok kayo. So, Fit Center is just a small room. So, it's a small room. So, it's filled with IEC materials. So, familiar po kayo sa IEC materials. IEC stands for Information, Education, and Communication Materials. So, as you can see, meron kaming mga crates. Gawa po namin yan. We have our shelves filled with IEC materials. May pamphlet, booklets, and everything po. So, for example, ito dito po is bigay po to ng ATI. Madami kaming partner agencies like ATI, DA, PhilMec, PhilRice na nagbibigay sa amin ng IEC materials, which is binibigay din namin sa farmers, sa fisher folks, or sa mga interested na matuto about agriculture fisheries. So, I'll be presenting yung yung sa Fit Center. Ay, hanapin ko po muna. Hindi ko madumisan yung Paano lang. Sorry. Wala dyan, but actually, Fit Center has different services like nag-info caravan kami. So, ano ba ginagawa namin sa info caravan? So, dinidescribe namin or pinapakilala namin sino si City Agriculture, ano yung services nilang makuha. For example, ito po yung mga services ni City Agriculture Office. Yan po yung ginagawa namin. And programs din namin po na binibigay sa farmers, fisher folk, and rural communities. And then, we also distribute IEC materials. We also translate ano yung binibigay ng DA or yung partner agencies namin. Tinatranslate namin to Yakan or Tausug or Chavacano para friendly din po sa locals natin. We also make a lot of IEC materials yung originally made po natin. We have the Inform and Educate series. So, may soft copy lang kami nun and piniprint out namin. Then, aside from that, we host a lot of events. So, during flag ceremony, si Fit Center po yung nag-host. Pag example, may Farmer Fisher Folk Month, Filipino Food Month, High Value Crops Week, lahat ng agriculture-related na events, hino-host po ni Fit Center. Kasi nga, yung goal ni Fit Center is to make the people informed na may ganun klaseng activity and to have importance of those activities. Yes po. So, baka may question? Ay, isa-isa po talaga. Sige. Tanggalin ko ng shoes ko. Kasi, nilagay kasi namin to kasi may mga, yung kumukuha sa baba daw, sumasakit yung tuhod nila. So, gawin namin inclusive siya. So, hindi masakit sa tuhod. So, dito po yung Inform and Educate series namin. Ito, it means yung mga
kami po yung gumawa, yung fit center talaga. So, ito yung nagkikater talaga sa needs ng farmer. Kasi once may isang farmer po, sabi niya po sa amin during caravan, ma'am, wala po kayong about ng ganito. So, wala namang CDA, wala si Filmex. So, kami yung gagawa ng para makita yung needs. So, high value crops, so it means about siya sa mga gulay. Pero not necessarily gulay pala. So, we have like about paano magtanim ng mung bean or munggos. We also have about peanuts. And then, eggplants din po. Then, for agri-fishery mechanization, it means po lahat about makinarya, infrastructures. So, ito, galing po lahat kay Filmex. So, fun fact, yung Filmex office po is nasa Central Luzon. So, siniship pa po nila galing Central Luzon, Nabaisiha, papunta dito sa Basilan. So, yun. Thank you very much, Filmex, sa ninyo. So, mga about sa machineries yung mga binibigay nila. So, about itong tractors, sa paggamit ng mga tractors. Yung importance dito. Kasi tinatry din natin i-convince yung farmers na mag-adapt ng bagong technology. Wag lang po ng manual labor. So, crop care and management, of course, kailangan din matuto ng farmer. For example, kung El Nino, so anong gagawin during El Nino? So, kaya natin alagaan yung crops natin. So, we have like sa panahon ng El Nino, ano yung gagawin dapat nila? And this one din na po, yung mga peste na sa palay po. More of here, so pag sabihin natin grains, it means rice, corn, so ito lahat about sa rice or corn. High value crops, saging, we have cassava, peanut. So recipes, usually yung suki netong kumupo is yung mga moms na gustong matuto na magluto or bagong recipe. So we usually have about cassava and corn. So others, also we have about fisheries kasi di po kami bias, so we also have agriculture, we have fisheries. So about fisheries, we have milkfish, seaweeds, and this is about mussels or talaba. Talaba. Then lastly, envy. So meron dito sa baba about envy. So hindi lang po about fisheries and agri, but envy. So more of the rice booklet, madami kasing binigay si PhilRice sa amin ng ganito. And nagkakandak kasi kami ng Farmer Field School, so binibigyan namin lahat ng participants ng ganito. And yung gustong humingi. May bayad ba dito? No, walang bayad, so libre. Kung gustong humingi dito, pwede lang pong pumunta dito sa Fit Center. So, more of the binigay ng Filmex. So, mga newsletter nila, mga manuals. Yung mga manuals. Paano gamitin yung mga machinery. For example, itong dryer, itong mechanical seeder. So, yun po. Ito din, Digital Farmers Program. Actually, in-encourage din namin si farmer na matutong gumamit ng cellphone. Kasi ngayon, very techy na po lahat. Tapos, so tinuturuan namin sila paano gumamit ng mga simple technologies and ano po. Kaya we also have our tablet, pero hindi ko po dala ngayon. So, pinapakita namin sa farmers yung mga application friendly para sa farmers like yung Binhing Palay app or yung pest app para makita nila kung ano yung mga pest na nasa plants nila. So, I think yun lang po yung sa Fit Center. And would like to share, si Fit Center naka-receive ng Regional Award last year po. Andito po yung So we have 3 major awards na nakuha natin. So first is Best in Knowledge Product Developer. It means madami tayong ginawa na IEC materials which is original. One is yung Inform and Educate series natin. We also have our Kenna quarterly newsletter. So every quarter may pre-produce na newsletter si Fit Center. So you can access it through our Google Drive, nakapost sa Facebook page natin. We also have Best in Data Management and Reporting. Yes, kasi importante talaga mag-manage sa data and yung timely submission of report. So, best din po tayo din. Then, we have some minor awards. Second place po tayo sa Most Innovative sa Fit Center. Kasi nga po, we have not only through Facebook, but InfoCarabas, but we have other types of media. And of course, my pride and joy, Best Fits Manager, but yours truly. So, in-awardan po ako ng Best Fit Center Manager last year. So, hopefully this year, ma-defend natin yung title po. Hopefully po. So, I'm asking po sa lahat is an avenue na po na support niya yung Facebook page ng City Agriculture Office kasi one of the factors din yun po sa pag-award nila sa Fit Center sa region.
Kung tutuusin, ang pataba at binhi ay mahalaga. Pero sa panahon ngayon, kaalaman ang pinakaunang punla. Kapag may tamang impormasyon, mas kaunti ang aksaya, mas maayos ang ani, at mas sigurado ang kita. Ito rin ang layunin ng mga programang pang-agrikultura ng lungsod. Napalakasin ang kapasidad ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng edukasyon, teknolohiya at makabagong serbisyo. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ang FIT Center ng mas malawak na inobasyon sa pamamahalan ng Isabela City kung saan ang impormasyon ay naging kapangyarihan ng komunidad. Kaya ang FITS ay hindi lang center, ito ay investment sa kinabukasan ng Isabela City. Tandaan, sa Isabela City, ang impormasyon ay hindi lang binabasa. Ito ay itinatanim para sa mas masaganang bukas. Hanggang sa muli, itong Agriculture kung saan makikita kung gaano kakul ang agriculture.